Road Killers spoilers ahead. Uy, balita ko, may maganda kang idea para sa show. Meron nga, boss. Sige nga, kwento mo. Bale, panahon ng pandemic, boss. Wow, sako na agad. Gusto ko yan. Merong mag-amang naghihintay sa ospital para magkaroon ng kwarto dahil yung ama meron na yatang COVID. Babae yung anak? Yes, boss. Sige, tuloy mo. Tapos sinuhulan nung anak yung guard para lang mauna sila sa pila. Okay, tapos? Pero hanggang dun lang yung kayang gawin nung guard, ang isingit sila sa pila. And then, sinabi nung guard na magkakakwarto lang sila pag may gumaling o pag may natsugi. Go on. Pasikretong pumasok ng ospital yung anak na babae, tapos may nahanap siyang pasyente at binunot yung ventilator. Ayun, patay. So, nahuli siya. Hindi nga kasi pandemic, kailangan niyang magsuot ng full body PPE para makapasok sa ospital. Maski yung CCTV, hindi nakita yung mukha niya. How convenient! So nagkaroon na rin sila ng kwarto sa ospital. Binilin siya ng papa niya na kapag namatay siya, huwag siyang i-cremate, ilibing siya sa tabi ng yumao niyang asawa. Kaso pagdating ng umaga, ayun, namatay din si tatay. Karma's a bitch! Yun nga ang sabi ng anak, samahan mo pa ng ibang mura para feel. Ha? Hayop. Sige, tuloy mo. At dahil pandemic, kailangan i-cremate yung tatay niya. Pero di ba may bili ng tatay niya? Oo, kaya kailangan itakas. Siguro naman dyan may hirapan na siya. Actually, it was super easy. Sige, tuloy mo. Barely an inconvenience? Ayun, naitakas na niya pero hindi niya mapapansin na meron palang sumusunod na pick-up. Sino kaya yun? Pag-iisipan ko pa. Ha? Hayop. Anyway, nasa highway na sila at kumakanta siya habang nagdadrive. Bale dito na magsisimula yung episode. So, ibig mong sabihin, puro flashback yung mga nauna. Yes, boss. Gusto ko yan. Dagdagan mo pa ng maraming flashback tulad ng bonding nila ng tatay niya nung bata pa siya. Pwede yan, boss. Alright. Siyempre, mahaba ang biyahe. Nagutom siya, kaya kumain muna. Tapos, pagbalik niya sa sasakyan, wala na yung katawan ng tatay niya. Malamang si pickup na yan. Malamang. Tapos, may na-receive siyang text message. Anong sabi? May mga ipapagawa ako sa'yo. Sumunod ka o hindi mo na makikita ang tatay mo. Wow, parang Taken pero hindi Alive. Hindi Taken yung movie na yon, boss. Siya, sige. Ano nang susunod? Yun na muna, boss, para sa episode 1. Okay, sino naman ang gusto mong gumanap bilang tatay? Si Kuya Boji.